Magandang araw po sa inyong lahat. Sa bidyong ito ay atin tatalakayin ang isang napapanahong usapin. Maaari bang mapakasal ang isang transgender sa isang lalaki? At pinapayagan ba ang same-sex marriage dito sa Pilipinas? Mga kaibigan, atin pong tatalakayin ito para sa kaalaman at gabay lamang. We have to discuss our topic in accordance with our existing laws and jurisprudence. Ayon sa Family Code of the Philippines, specifically under Article 1 thereof, it provides, among other things, that marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered into in accordance with law for the establishment of conjugal and family life. Ang kasal po ay isang espesyal na kontrata ng permanenteng pagsasama sa pagitan ng isang lalaki at ng isang babae. What is interesting to note, or what is more important to take into consideration in this particular case, is that ang kasal po dito sa Pilipinas ay dapat sa pagitan lamang ng isang lalaki at ng isang babae. Sa makatuwid, malinaw po ang batas na hindi kinikilala ang kasal sa pagitan ng dalawang taong may parehong kasarian. Kaya naman, ang same-sex marriage ay hindi legal dito sa Pilipinas sa kasalukuyan. Ngayon, paano naman kung ang isang lalaki ay nagpa-sex change at naging babae na sa physical na anyo? Well, according to jurisprudence, or ayon sa isang kasong napagdesisyonan na ng Korte Suprema, sinabi ng kataas-taasang hukuman na ang pagpapalit ng kasarian sa pamamagitan ng operasyon ay hindi sapat para baguhin ang legal na kasarian ng isang tao na nasa kanyang birth certificate. Ang ibig sabihin, kahit na yung lalaki ay nag-transition na mula lalaki patungong babae, kung ang kanyang birth certificate ay nananatiling male, siya ay ituturing pa rin na isang lalaki sa mata ng ating batas. Now, kung sakaling siya ay magpakasal sa isang lalaki, yon ay itinuturing na same-sex marriage at hindi po yan pinapayagan ng ating batas sa kasalukuyan. Now, bilang panghuli, we have to bear in mind that as a general rule, sex is determined at birth and is immutable, meaning it is unchangeable. Hindi na maaring baguhin pa. However, sa isang desisyon ng ating Korte Suprema sa kaso na Republic versus Kagandahan, nilinaw ng korte ang exception to that general rule. Ayon sa naging desisyon ng korte, kung ang isang tao ay intersex, ang ibig sabihin, pinanganak na may katangiang biological, parehong panlalaki at pambabae, pinapahintulutan ng korte ang itama ang kanyang kasarian sa birth record batay sa natural na paglaki o kung
paano kinikilala ng isang tao ang kanyang sarili. Halimbawa po ay ganito. Noong pinanganak siya, ang nakasulat sa kanyang birth certificate ay male. Lalaki siya. Ngunit habang siya ay lumalaki, naramdaman niya na siya ay babaeng babae. Ang pagkakilala niya sa kanyang sarili ay siya ay babae, despite of the fact na ang nakarecord sa kanyang birth certificate ay isa siyang male, lalaki. If that is the case, maaring payagan ng korte na itama ang kanyang kasarian na nakarecord sa birth certificate kung ang pagkakilala niya sa kanyang sarili ay talagang babae siya. And may mga supporting document na nagpapatunay na ang hormones ng pagkababae ay mas lamang sa kanyang katauhan kaysa hormones ng lalaki. Kaya sa ganyang sistema ay maaring payagan ng korte na baguhin ang kanyang kasarian. Ganun din po, halimbawa, sa birth certificate nung pinanganak ay naka-record na female siya, babae. Ngunit habang lumalaki ay naramdaman niya na siya ay lalaking lalaki at may mga supporting document na nagpapatunay na ang hormones ng isang lalaki ay mas lamang sa kanyang katauhan. In that particular case, as an exception to that general rule, maaring itama ng korte ang kanyang kasarian na nakarecord sa kanyang birth certificate. So sana po naging malinaw. Sana may natutunan kayo sa pamamagitan ng video ito. Now kung sakaling nagustuhan ang ating talakayan, kindly follow my page and subscribe to my YouTube channel. Like and share my videos and click the notification bell for more legal discussion. At ang layunin ng channel na ito ay para mabigyan ko kayo ng mga legal information sa paraang mas malinaw at mas madaling maunawaan ng mas nakakarami. Maraming salamat po.